Ayan. So nais po nating pasalamatan yung ating mga kapatiran na nanggaling pa sa iba't ibang mga lugar, sa Bulacan, sa Maynila. At pinapasalamatan po natin si Brother Mansul bin Mansur na nanggaling po dyan sa CGCL, dyan sa Call and Guidance of Cabuyao, Laguna. Masya Allah. Ganon din po sa Gawing Bulacan, sa IDCC, sa Islamic Dawah Care Center. Diyan po pinangungunahan ni Brother Muhammad Paras, Masya Allah. At ganoon din po doon sa IDPCC, diyan sa Islamic Din of Islam Propagation Care Center, na pinangungunahan naman ang mga kapatid natin yan ni Brother Ahmad Leri, Masya Allah. At maging sa Project 7, diyan po sa Sirat al-Mustaqim Dawah Center, yan po pinangungunahan ni Brother Rashid Indasan, Masya Allah. Isa po siya sa mga speakers o mga resource speakers na invited natin at dumalo sa ating symposium noong nakaraang Lunes, Masya Allah. At ganoon din po yung mga kapatid natin nang galing sa Hain, Nueva Ecija. Yan po sa grupo ng mga NEDAC sa Nueva Ecija Dawah Care Center. Yan po sa Barangay Pinanggaan, Nueva Ecija, Hain, Nueva Ecija, Masya Allah. Of course, sa mga ibang kapatiran na nanggaling sa Cabiao, nanggaling sa Piñaranda, nanggaling sa San Antonio, at mga ibang karatig na mga munisipyo at mga barangays, dyan po sa Barangay Bulak, at sa mga ibang parte ng Nueva Ecija, maging sa Cabanatuan City, dito po sa Kalakhang Cabanatuan, yung mga kapatid natin dito na dumalo at nakibahagi sa ating palatuntunan. Isang pagbati po sa inyo at isang pasasalamat sa inyong mga effort na sa dinaos na Islamikong Symposium. At alhamdulillah, total po na nagsyahada sa ating event na yon ay 13 mga merong kababaihan at may mga kalalakihan din. So alhamdulillah, at naway tinatanaw natin ang mga ganitong programa ay dadalhin natin sa mga ibang lugar, especially dito sa Cabanatuan City at sa halimbawa sa Muñoz, diyan po sa San Jose City. At bago natin makalimutan, ganoon din po ang bagong tayo na foundation diyan po sa Al-Hijra Foundation sa Roseville Subdivision, Maharlika Highway, San Jose City, Nueva Ecija. Yan, pinangunahan po yan nila Brother Ismael Coldon at Brother Ali Nur Abdul Jabbar, at sa mga sisters na nariyan, sila Sister Amar at mga ibang mga kapatiran dyan sa San Jose City. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa ating pagdaos ng ating programa nung nakaraang Lunes, Masya Allah. So sa pagpapatuloy, brother, sa ating programa sa hapong ito, unahin na siguro kita, brother, dahil gusto ko ika nga, kaya kita inimbita ngayon sa ating programa dahil minsan sa mga kapatiran at sa mga nakita ko sa ganda ng iyong kung bagay paano mo niyakap ang Islam or ang iyong paglalakbay mula sa Kristyanismo tungo sa Islam, ay nakita ko kung paano ito magsisilbing aral din sa mga ibang mga tao, mga kapatiran, na matunghayan ang iyong paglalakbay. So sa hapong ito, pakinggan po natin si kapatid Ahmad, si Juan Carlos Odulio, na siya po ay magbibigay ng summary kung paano niya tinahak at ang kanyang paglalakbay mula sa Christianity tungo sa Islam. Masya Allah. Inshallah, go ahead, kapatid. Masya Allah. Assalamualaikum sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, at maraming salamat at nabigyan ako ng pagkakataon ma-share tong experience ko, paglalakbay ko papuntang Islam, na gawa na rin po ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nung ako po ay Christian pa, isa po akong sakristan. Masya Allah. Sa loob po ng 6 na taon, yan po sa San Isidro, Nueva Ecija, sa Santo Cristo, sa Calaba, at sa Roque.
Yung tatlong simbahan po na yon ay malaking parte rin po ng naging buhay ko bilang Kristiyano, dahil linggo-linggo sa Santo Cristo po ako po yung nagsiserve bilang sakristan pag may kapistahan sa Calaba, o pag umatin po ako ng Legion of Mary sa simbahan naman po ng San Roque. Mashallah. Noon po wala naman po akong kaalam-alam about the Islam. Akala ko po ang Islam o ang Muslim ay isang race po ng tao o uri ng tao, gaya po ng Tagalog, Kapampangan, Bisaya. Akala ko Muslim exclusive lang ang Islam sa kanila. Wala po akong idea doon. Mashallah. Sa pagsiservisyo ko po sa simbahan, may mga bagay na pong nangyari sa akin na ngayon ko lang po na-realize na sign sa akin about sa religion na kinakatayuan ko po nun. Kagaya po nung time na nasa simbahan po kami, syempre bilang sakristan po, minsan naglilinis tayo ng simbahan, o may mga pagkakataon na kami gumagawa ng mga plano kung ano yung dapat naming set up sa simbahan. Sa simbahan po kasi ang mga sakristan, ang naalala ko po, ako po yung tagadala ng kandila dahil kung maliit lang po ako. Every fiesta or ibang celebration, meron kaming ibang setup na ginagawa. Sa paglilinis po namin ng simbahan, sa likod po nito, meron pong abandonadong kwarto na talagang lagayan po siya ng mga nasisirang gamit o gamit sa altar po ng pare.